At ito na yung construction, no? Bali 12 yung mga rebar cage na naka-align dito, no? Ay mga engineers nila. Tapos yung iba na pouring na, nakabalot na ng gunny bag, half pa lang. Pero kita naman natin, no, tataas ng mga pier dito kasi mataas din yung viaduct, no? Dalawa dito. Tapos dito sa unahan, mga square na yung mga pier na ginawa. Ayan, na pouring na. Ito, tinatanggalan na ng forma. Dito naman, na pouring na yung half, pero pang nakabalot na gunny bag. At ito yung pinakadulo, yung pang 12. Nimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Ano? Magkapon sa inyong lahat mga kasikap. Nandito po tayo ngayon sa may Top Avenue at mag-update po tayo dito sa on-ramp to south along Osmeña Highway, no? Ng Skyway Stage 3. Ayan po yung Quirino Station ng LR21 sa unahan natin. Tapos kakanan tayo dyan. Papakita ko sa inyo kung ano na yung latest na progreso na ginagawa po ng Power. Sila po yung subcontract ng San Miguel Corporation na gumagawa po dyan. Ayan mga kasikap, may ilalapit po sana ako sa inyo pa-support po ng aking isang account, Kasikap Motovlog. Ito po yung YouTube channel ko na isa. At dito ko na po i-upload yung mga infra, lalo na sa mga update natin, Skyway, NLEX Connector at iba pa. So dito ko po i-upload ito para walang halong politics. Tayo dito sa Quirino Avenue. Dito sa kaliwa natin patungong Top Roas Boulevard, wala pang update para sa extension. So hanggang dito pa lang siya. Yan, dito sa part na to patungong Osmeña, nag-road widening na po dito kabilaan. Kita naman natin na lumapad yung kalsada. Kasi dito dadaan yung yung mga pier patungong Roas Boulevard kung saan i-connect sa Salex. So Southern Axis Link Expressway naman. Maging dito mga kasikap, kakatapos lang ng dito, road widening ito. Dinadaanan natin, drainage po ito, no? Tapos may mga markings na po sila dito sa kanan para sa mga pagtitirikan ng rebar cage. Naglawak na dito, no? Bago kasi sila mag-start na construction para sa extension to Roas Boulevard, pinalawak muna nila yung kalsada, tinanggal yung center island dito. Ganon din yung ginagawa nila dito. Ito yung dating highway nung hindi pa nadadagdag dun sa may bangketa. So andito yung ibang mga workers. Ang gumagawa po dito ay Arken, no? San Miguel Corporation, no? Subcontract. Sila din po yung gumawa dun sa NAIA Expressway Extension to sa Via Tramo, at ganon din dun sa sa may NAIA Terminal 3, meron din Arken dun, no? Kasama ng Bidswell. So ito naman yung exit off ramp. Ito naman yung on ramp, yung may sasakyan na yan. Wala pang mga signage dyan sa gantry na yan, may mga street lamp pole na rin. Ito sa baba, nilagyan nila ng mga wire mesh yan para hindi babuyin ng mga kababayan nating mga street wheelers. Ang Hilinaw Street na po tayo, at nandito yung ibang mga workers. Ayun, ayun yung equipment nila. Ito yung sa taas, dyan i-connect yung extension patungong Top Roas Boulevard kung saan i-connect na sa Salex o Southern Axis Link Expressway. Parang uulan, ang dilim sa una, no? Dito sa kaliwa natin, doon sa dulo, mayroon ng mga butas ulit doon. Ayun yung para sa extension na pagtitirikan ng mga rebar cage. Mayroon ng 6 na ay 8 na butas doon sa kaliwa,
Ito na yung yung magiging on-ramp to south along Osmeña Highway. Dito yung kukunik yan sa taas, tapos ito yung mga rebar gauge niyan. Ang gumawa po niyan ay Bauer. Ayun yung barracks ng Bauer sa tawid. Meron silang tatlong bentonite container tanks doon. At ito na yung construction, no? Bali 12 yung mga rebar gauge na naka-align dito, no? Ay mga engineers nila. Tapos yung iba na pouring na, nakabalot na ng gunny bag, half pa lang. Pero kita naman natin, no, tataas ng mga pier dito kasi mataas din yung viaduct, ayun. Dalawa dito, tapos dito sa unahan mga square na yung mga pier na ginawa. Ayan, na pouring na. Ito tinatanggalan na ng forma. Dito naman na pouring na yung half, pero pang nakabalot na gunny bag. At ito yung pinakadulo, yung pang 12. Tapos na siya yung pouring, nakabalot pa ng gunny bag. So itong mga kabayan dito, batay sa mga natanungan ko, di daw sila ma-demolish. Pero sabi naman ng workers doon, bayad na daw lahat yan. Update ko kayo dyan pag meron ng demolition. Hindi naman masusunod dyan yung mga nakatira dyan. Iikot po tayo. Dito tayo mag-u-turn sa may stoplight. Babalik tayo dito sa kabila. Pakita ko sa inyo dito sa kanan. Ito yung off-ramp. Patungo yan ng Top Rojas Boulevard. Ayan yung tumutulay dun sa gitna sa interchange. So nandito yung mga workers. So, ilalagay sila ng mga scaffolding at gagawa ng steel ladder pakyat sa taas. Ayan yung on-ramp to south along Osmeña Highway sa tawid. Ayan yung rebar gauge alignment. Ito yung off-ramp. Dalawa off-ramp dito. Patungo dyan sa toll. Ang exit dyan sa Pedro Hill Street. At isa naman yung patawid dito. Patungong Top Rojas Boulevard. Dyan sa pa-exit ng Pedro Hill Street, meron siyang 4 na lane. At Quirino Interchange na to dito. So dun sa kabila, sa may mga ilaw na yon, binutas na nila. Bali 8 yung butas dun. Pagtitirikan ng mga rebar gauge. Ayan yung extension patungong Top Rojas Boulevard na yun, yung ginagawa doon. Ito yung barracks ng Bauer dito. At yan yung mga scaffolding accessories, tapos yung mga equipment nila. Yung NCR naman doon sa kabila, sa likod ng pader na yan. Ayun naman yung Paco Station ng NCR. So nagkaroon na po siya ng pagbabakod dyan. May mga bakod na po dyan. Ayan o. Sa may estasyon. At nagtaan interchange na po yan dyan sa may Plaza Dilaw. Hanggang dito na lang mga kasikap tong video na to. Sana pa-subscribe po ng aking isang account, Kasikap Auto Vlog. At dyan na po natin i-upload yung mga infrastructure project, no? Mga update natin. Yan, hanggang dito na lang. Magandang hapon. God bless po sa ating lahat.